Pasensya ka na talaga sa nangyari kanina. Medyo magulo lang talaga ang isip ko. May sakit kasi ang daddy ko. Okay lang, Pauline. Wala na yun sa akin. Sorry din kung natarayan kita. Maghapon kasi akong naghahanap ng trabaho ngunit bigo ako makahanap ng trabaho. Kailangan na kailangan ko ng trabaho para mahanap ko ang aking inay. Naghahanap ka ng trabaho? Oo eh. Bakit? May alam ka bang trabaho na pwede kong pasukan? Lakas loob niyang tanong kay Pauline. Tamang-tama. Kailangan ko ng assistant sa butiko. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Wow talaga, Pauline. Naku, hulog ka ng langit sa akin. Salamat. Labis ang tuwang nadarama ni Sia dahil sa wakas may trabaho na siya. Sadyang mabait ang Panginoon sa kanya dahil bukod sa may trabaho na siya, ay may boss pa siyang mabait. Kinabukasan nga, nagumpisa na sa trabaho si Sia bilang assistant ni Pauline sa butik nito. Halos malula si Sia sa iba't ibang klaseng mga bag na naroon na kay mamahalang presyo. Sa tingin ni Sia, tanging mayayaman lamang ang pwedeng makabili ng ganong kamahal na mga bag na halos milyones ang halaga. Naging maganda ang trabaho niya kay Pauline. Bukod sa mabait itong amo, ay magaan rin ang loob niya dito. Kung minsan ay binibigyan pa siya nito ng mga kung ano-ano. Ayaw man niyang tanggapin pero mapilit ito. Gaya na lamang ngayon, nagpasama ito sa kanyang mag-shopping. Nagtaka pa si Sia nang iabot sa kanya ni Pauline ang ilang pirasong paper bag. Ano ito, Pauline? Nagtatakang tanong niya sa amo nang iabot nito sa kanyang paper bag. Bakit, ma'am? Pauline na lang itawag mo sa akin, total. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Saka parang atin ang turing ko sa'yo. Pero nakakahiya naman sa'yo. Amo kita tapos. Huwag mong problemahin yun. Basta gusto ko Pauline ang itatawag mo sa akin. Hindi ma'am, okay? Nailang man ay pumayag na lamang si Sia. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nagkaroon siya ng among mabait. Samantala, nagpatuloy naman si Cameron sa pagiging playboy na labis na kinagagalit ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang papa. Paano ba naman? 27 na ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong balak na magseryoso sa buhay. Pa naman, kung sisermonan nyo lang ako dahil sa pagiging playboy ko, please lang. Huwag ngayon, pagod ako. Gusto ko lang magpahinga, okay? No, Cameron. Ilang taon ka na naming hinahayaan sa gusto mo pero hindi na ngayon. Nakapag-decide na kami ng mama mo na ipakasal ka sa anak ng bagong business partner natin. Alam ni Cameron na hindi nagbibiro ang kanyang papa at yun ang hindi niya papayagan. Hindi pa siya handang mag-asawa at mas lalong hindi pa siya handang mag-goodbye sa buhay pagkabinata. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay at magagawa lamang niya yon kapag malaya siya. No, Papa, hindi ako papayag na panghimasukan niyo ang sarili kong buhay, lalo na sa usaping pag-aasawa. Buhay ko ito at ako ang masusunod kung kailan ako mag-aasawa at kung sino ang magiging asawa ko. Ngunit tinawanan lamang siya ng kanyang papa na labis niyang kinainis. I'm your father. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Kaya umayos ka na, Cameron, dahil bukas ng gabi ay makikilala mo na ang future wife mo. Iyon lamang at mabilis na siyang tinalikuran ng kanyang papa. Dahil sa inis ay niyaya ni Cameron ang mga kaibigan na uminom. Gusto niyang magpakalasing. Gusto niyang makalimutan ang inis na nararamdaman para sa kanyang mga magulang. So, anong plano mo ngayon, Cameron? Papayag ka bang magpakasal sa anak ng business partner niyo? No way! Kilala mo ako, Michael. Ako ang tipo ng taong hindi basta-basta napapasunod ng kahit sino.
Gagawa ako ng paraan upang hindi matuloy ang gustong mangyari nila Papa. How? Mabuti sana kung may girlfriend ka kaso wala. Ani naman ni Raymond. Alam mo bro, dahil sa sinabi mo ay nagkaroon ako ng idea. Nakangising sabi niya sa kaibigan. Anong idea naman yan? Halos sabay pang tanong sa kanya ng mga kaibigan. Kailangan kong makahanap ng babaeng magpapanggap bilang girlfriend ko. Upang mapabilis ang paghahanap ko ay kailangan niyo akong tulungan. Sure, walang problema bro. Basta ikaw, sa dami ng mga babaeng patay na patay sa'yo, tiyak kong hindi tayo mahihirapang maghanap ng babaeng papayag sa alok mo. Tama naman ang sinabi ni Raymond ngunit ayaw ni Cameron ng babaeng may gusto sa kanya. Baka maging problema pa sa bandang huli. Ang gusto ni Cameron, ang babaeng walang gusto sa kanya para pagkatapos ng trabaho, tapos ang usapan. Willing siyang magbayad kahit magkano. Basta mapaniwala lamang ang mga magulang niya may girlfriend na siya. Wait, naalala ko lang, yung babaeng negra. What if siya ang magpanggap na girlfriend mo? Ani ni Michael, dahilan para masamit si Cameron. Ayaw ko sa babaeng yun, masyadong matapang. Daig pa ang tigre sa katapangan. At isa pa, baka hindi maniwala si na Papa kung siya ang magpanggap na girlfriend ko. Bakit mo naman nasabi? Curious na tanong sa kanya ni Michael. Oo nga Cameron, ang ganda kaya niya. Pinay na pinay ang beauty. Ani naman ni Raymond. I don't know. Basta ayaw ko lang sa kanya, period. Madaling araw na nang makauwi si Cameron. Pagkapasok niya ng kwarto, ay kaagad siyang nahiga. Kinabukasan, araw ng Sabado, sinadya ni Cameron at tanghali na gumising. Total wala naman siyang pasok kapag araw ng Sabado at Linggo. Pagkatapos kumain, nag-breakfast na muna siya. Nagpasa siyang magtungo ng mall. May kailangan kasi siyang bilhin. Habang papasok ng department store, si Cameron ay isang babae ang kanyang nakabanggaan. Mabuti na lamang at maagap niya itong nasalo kundi baka matumba ito. Pareho pa silang nagulat nang makilala ang isa't isa. Si Cameron ang unang nakabawi sa pagkagulat. Sinabi ko na nga ba't sinusundan mo talaga ako? Excuse me, hindi kita sinusundan. Bakit pag-aari mo ba ang mall na ito? Hindi. Hindi naman pala tapos wagas ka kung magsabi na sinusundan kita. Alam mo Mr. Filingero, malawak itong mall. Maraming tao kaya huwag mo na lang akong pansinin, okay? Tatalikuran na sana ni Sia ang lalaki nang muli itong magsalita na kinatigil niya. May proposal ako sa iyo, Miss Sungit, at babayaran kita ng malaking halaga. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Cameron sa babae. Siya ang pangalan ko, hindi misungit. Inis niyang pagtatama kay Cameron. Whatever. Niyaya siya ni Cameron sa isang Korean restaurant upang doon nila pag-usapan ang sinasabi nitong proposal sa kanya. Honestly, I really don't like you. But I have no choice, so I'll just settle for you. Aba, hindi ko na yun problema. Anong proposal ba ang sinasabi mo? I want you to pretend to be my girlfriend. I'll pay you no matter how much. Just make sure you do your job well. Ayaw ko nga. Why? Panloloko ang gusto mong gawin ko. Oo, mahirap ako pero minsan hindi ko naisip na manloko ng kapwa. Ang arte mo naman, babayaran kita kahit magkano. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi ako maarte. Ayaw ko lang talaga manloko ng tao. Hindi ko kasi gawain yun. Sorry pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Umanap ka na lang ng iba na papayag dyan sa kabaliwan mo. Kagad na tumayo si Zia at lumabas ng restaurant. Ngunit hinabol siya ni Cameron. Hinarangan nito ang kanyang daraanan.
Please Sia, help me. Ikaw na lang ang naisip ko na pwedeng magpanggap bilang girlfriend ko. Hindi alam ni Sia kung anong ang magiging reaksyon, kung maawa ba siya o matatawa sa lalaki. Pasensya na talaga Cameron, pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Okay fine, ganito na lang Sia, magpanggap ka lang ng girlfriend ko. Bilang kapalit sa gagawin mo, ay tutulungan kitang mahanap ang iyong inay. Nagulat naman si Sia sa sinabing yun ni Cameron. Paano mong nalaman na hinahanap ko ang inay ko? Secret. So ano Sia, pumapayag ka na ba sa alok ko? Sa kagustuhan ni Sia na mahanap ang kanyang inay, ay pumayag siya sa gusto ni Cameron. Ang magpanggap bilang girlfriend ito. Ilang araw ba ako magpapanggap na girlfriend mo? Hindi ko rin alam, basta tutuparin ko ang deal natin. Bukod doon, babayaran pa kita ng malaking halaga. Kailangan mapaniwala natin ang mga magulang ko na girlfriend kita at mahal natin ang isa't isa. Akala ko ba maraming babae ang patay na patay sa'yo? Bakit hindi sila ang kunin mo na nang sa ganun hindi ka na mahirapan pa? Ayaw ko sa kanila. At least kung ikaw ang kukunin ko ay wala akong magiging problema sa'yo. Sabi mo nga wala kang gusto sa akin, right? Ay oo naman. Kailan ba ako mag-uumpisa para makapaganda ako? Tomorrow evening, susunduin kita sa bahay mo. Ako na ang bahala sa susuotin mo. Huwag na, marami naman akong damit. Saka hindi ako sanay sa mga sosyal na damit. Wala kang choice kundi ang sumunod sa akin sa mga sasabihin ko. Ayoko naman maging basahan sa paningin ng parents ko. Ay, ang kulit. Bahala ka nga. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpresenta si Cameron na ihatid si Sia sa apartment nila ni Rita. Salamat sa pagkatid mo sa akin dito. Tumango lamang si Cameron, saka pinaandar ang kotse. Hinintay muna ni Sia na makalayo ito bago pumasok sa loob ng apartment. Kahit si Rita ay nagulat sa alok sa kanya ni Cameron ang daya. Grabe, ang swerte-swerte mo, friend. Ikaw na talaga. Kinikilig nitong sabi. Paano ako naging swerte? Una, hinalikan ka ni Papa Cameron sa bar. Tapos ngayon naman ay inalukan niya bilang magpanggap ng girlfriend niya. Mukhang nahuhulaan ko na ang susunod niyang ihalok sa'yo. Ano naman yun? Sasabihin niya sa'yo, Sia, pwede ka bang magpanggap kang asawa ko? Ay! Ngayon pa lang Sia, kinikilig na ako. Natatawa na lamang si Sia sa kaibigan kung ano-ano ang nasa isip nito. Hindi siya pabor sa gusto ni Cameron. Kasalanan sa Diyos ang manloko ng tao, pero para sa inay niya ay gagawin niya. Ewan ko sa iyo Rita kung ano-ano ang pumapasok dyan sa isip mo. Ang mabuti pa siguro ay magpahinga na tayo. Asus, naiya ka pang aminin sa akin na excited ka rin oh. O siya, sige. Good luck na lang sa'yo para bukas. Samantala, hindi makapaniwala sina Raymond at Michael nang sabihin ni Cameron na si Sia ang magpapanggap na girlfriend niya. Wait, paano nangyari yun? Di ba ayaw mo sa kanya? Kasi parang tigre siya kung magalit. Oo nga, bakit biglang nagbago ang isip mo? Segundang tanong naman ni Raymond. Wala naman. Naisip ko lang kung si Sia ang magpapanggap na girlfriend ko ay simple lang siya. Hindi kagaya ng ibang babae na halos labas na ang mga kaluluwa. Saka pina-background check ko si Sia. Galing siyang probinsya. Lumuwas siya dito upang hanapin ang kanyang inay. Naks naman, ang bilis mo ha. May halong pang-aasar na sabi sa kanya ni Raymond. Habang nasa trabaho, ay hindi mapakali si Sia, lalo na't ilang oras na lamang ay maggagabi na. Kinakabahan siya sa gagawing pagpapanggap bilang girlfriend ni Cameron. Wala siyang masyadong alam kay Cameron, maliban sa mayaman at babaero ito. Nag-aalala si Sia
sa mga itatanong sa kanya ng parents ni Cameron. Paano kung hindi niya masagot ang tama? Pagkalabas galing sa trabaho ay dumiretso kaagad siyang umuwi. Hindi niya dinaanan si Rita. Pagdating ng apartment ay siya namang pagdating ni Cameron. Anong ginagawa mo dito? Di ba alas 7 pa ang usapan natin? Hinatid ko lang itong damit at sapatos na gagamitin mo mamaya. Gusto ko maganda ka pagkaharap mo ang parents ko. Hindi nga ako sanay magsuot ng sosyal na damit, lalo na ang mag-heels. Baka matapilok ako niyan. Kaya mo yan. Basta relax ka lang. Saka hindi naman ako aalis sa tabi mo. Aalalayan kita hanggang sa maging komportable ka. Okay. Basta huwag na huwag mo akong hahalikan. Kundi manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Banta pa ni Sia sa lalaki na kinatawa naman ito. Depende sa hingiin ng sitwasyon. So paano? See you later. Pagka-uwi ng bahay ni Cameron ay sinalubong siya ng kanyang papa. Niyaya siya nito sa study room. May mahalaga daw silang pag-uusapan. Tungkol saan ang pag-uusapan natin, papa? Ano itong sinasabi sa akin ng mama mo na may girlfriend kang ipapakilala sa amin? Yes, papa, mamaya makikilala nyo ang girlfriend ko. Kaya pwede ba huwag nyo na akong ipagpilitan pa sa anak ni Mr. Lim dahil may girlfriend na ako. Okay, hindi na kita pipiliting pakasalan ng anak ni Mr. Lim. In one condition. Anong condition naman yun, papa? Magpakasal na kayo ng girlfriend mo sa lalong madaling panahon. Gusto ko na magkaroon ng apo. Napatayo bigla sa kinaupuan si Cameron. Allergy siya sa salitang kasal. Hindi pa siya sawa sa buhay pagkabinata. Relax ka lang, papa, darating din tayo dyan. Sa ngayon, hayaan nyo muna nang makilala ang inyong magiging daughter-in-law. Hindi na ako makapaghintay pa, Cameron. Bilisan mo na, sayang ang oras na lumilipas. Napabuntong hininga na lang si Cameron sa sinabi ng kanyang papa. Mabilis na lumipas ang mga oras, nandito na ngayon sa tapat ng apartment ni Sia si Cameron. Hindi na siya bumaba ng kotse. Inintay na lamang niyang lumabas si Sia. Hindi mawari ni Cameron ang nararamdamang kanina pa niya. Iniisip ang magiging itsura ni Sia sa gown na binili niya. Sa totoo lang, maganda naman si Sia. Kahit morena, matangkad at sexy ito. Bukod dun, biniyayaan din ito ng magandang mukha. Ilang sandali pa ay nakita niyang bumukas ang pintuan. Mula roon ay lumabas si Sia. Halos mapanganga si Cameron nang masilayan ng dalaga. Bagay na bagay Sia ang binili niyang cocktail dress na kulay black. Bumagay din ang ayos ng buhok nito. Perfect! Wala sa sariling sabi niya habang nakatingin pa rin sa dalagang palapit sa kanya. Kaagad niyang binuksan ang pintuan si Sia habang hindi inaalis ang mga mata sa dalaga. Pasensya ka na kung natagalan ako sa loob. Medyo naiilang kasi ako dito sa suot kong dress. Hindi ako sanay na napakaganda mo, Sia. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Putol niya sasabihin ito. Salamat, naiyang sagot sa kanya ni Sia. Nang makarating ng bahay ni Cameron, nandun lamang na napatunayan ni Sia kung gaano kayaman ang mga andaya. Bakuran pa lang kasing lawak na ng isang buong bahay at makikita sa garahe ang iba't ibang klase ng mga sasakyan. Doon pa lang ay halos malula na si Sia, lalo na nang pumasok sila sa loob ng bahay. Napansin ni Cameron na nag-aalangang pumasok si Sia. Hinawakan niya ang kamay nito at kinaya papasok ng bahay. Why? May problema ka ba? Parang nakakatakot kasing tapakan ng sahig niyo, sobrang kintab at linis. Narinig ni Sia ang mahinang pagtawa ni Cameron, sabay pisil ng kamay niya. It's okay, masasanay ka rin, Sia.